texter 0920-3038-007. Di po ba, sabi niya, di po ba mga pagano ang nagsasamba dati sa Kaaba? Sabi niya. At bakit humahalik sa bato ang nag-hajj? At sa paghalik sa bato, binabanggit ang name ng Allah. Hindi ba ito ay maihahalintulad sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Okay. Actually, may sense ang kanyang katanungan. May mga tanong kasi na nonsense ba, no? Pero ito, masasabi kong may sense ang kanyang katanungan. Parang sinasabi niya na kung sa Islam ay bawal yung pagsamba sa rebulto, bakit kayo humahalik sa rebulto, sa bato, no? Doon sa Kaaba. Sabi niya, di po ba ito'y maihalintulad natin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sabi niya. May sense nga ang kanyang katanungan. Ganito yan, brother, no? Basahin natin ang sinabi ng dakilang tagapaglikha, brother ka man o sister ka man, patungkol sa Kaaba. Basahin natin. Ano ba itong Kaaba? Ito ba ay object of worship or house of worship? Magkaiba kasi yan eh. Yung object of worship o di kaya'y house of worship. Magkaiba yan, di ba? So basahin natin ang sinabi ng Allah sa chapter 3. Ang talata ay 96, Iqra. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lut. Yan. Katotohanan, ang unang tahanan ng pagsamba na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong sa Bakka o Makkah. Puspos na biyaya at isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Ayan. Ang liwanag, Ustad, sa Nur Kamil, sabi dito, katotohanan, sabi ng Allah, ang unang tahanan ng pagsamba. O, sa kanyang pinakamalapit na translation, tahanan ng pagsamba na itinalaga sa sangkatauhan. Hindi naman sinabi na ito ay object of worship, di ba? It is house. Kaya bait. House of worship. Sa Arabic, house, bait, di ba? House of worship. Hindi sinabing ang Kaaba is an object of worship. Kapag siya ang object of worship, ibig sabihin yung Kaaba mismo, pati yung batong nandoon, yun ang sinasamba mo. Hindi si Allah. Ngunit ito po ay object of worship. Hindi po yung bato ang sinasamba. Hindi po yung Kaaba ang sinasamba ng mga Muslim. Ang sinasamba po ng mga Muslim ay walang iba kundi ang dakilang tagapaglikha. No? Ang Allah mismo, yan ang sinasamba namin. In fact, ang buhay ng Muslim, no? Ang buhay niya, maging yung kanyang mga sakripisyo, sabi niya, lahat-lahat ng tungkol sa isang Muslim, pagsamba niya, no? Ito ay, para ba ito sa Kaaba? Tingnan natin kung para sa Kaaba ba yung buhay ng isang Muslim, yung pagsamba ng isang Muslim. Para sa Kaaba ba ito o para sa kanyang Diyos na si Allah? Ito ang sabi niya, chapter 6, verse 162, Iqra. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang aking sala, takdang pagdasal, ang aking pagkatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay ay para sa Allah lamang. Yan. Ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang liwanag, no? Walang kaduda-duda na ang mga Muslim, hindi sila
polytheist, hindi sila mga pagan, hindi sila sumasamba sa rebulto. Dahil bakit? Ang Allah mismo nagsabi na pinapasabi niya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cool. Sabihin mo. Ang Allah mismo nagturo, Sheikh Nobel, sa propeta, sa atin, na ito raw ang sasabihin natin. Katotohanan. Katotohanan na sasabi, hindi sinabing kasinungalingan. Hindi naman ganun pagkasabi, di ba? Katotohanan ang aking sala. Ano ito? Ito yung mga pagdarasal o pagsamba na ginagawa ng isang Muslim. Ano pa? Ang aking sakripisyo, yung pagkatay ng hayop. No? Ang aking pamumuhay, sabi niya. Ang aking pagkamatay, pati pala ang pagkamatay niya, no? Buhay niya, pati ang kamatayan niya. Ito ay para kanino? Para sa Kaaba? Para sa bato? Ito sabi niya, ito ay para kay Allah. Lamang! May lamang pa. Oh. May lamang pa. Meron ka bang may dadagdag doon? Wala na. Dahil bakit? Lamang. Sabi niya, para kay Allah. Lamang. Sino si Allah? Sabi niya, Rabbil Alamin. Sabi niya, ang Panginoon ng sangkatauhan. Kasama ka, brother, na nagtanong. Panginoon din natin. Panginoon mo rin si Allah. Dapat ganun ka rin. Ang Muslim, sabi niya, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkamatay, sakripisyo, pati dasal niya, pagsamba niya, hindi para sa mga Diyos-Diyosan yun. Yun ay para sa Allah. Lamang. Lamang, sabi niya. Wala nang iba. Ngayon, yung makikita mong Kaaba, hindi naman dinadasalan ng mga Muslim yan eh. That is house of worship, hindi object of worship. Pati yung bato na andi dyan. No? At sabi mo, humahalik ang mga Muslim sa bato. Abay, ako nga eh. Humahalik nga ako sa sahig eh. Oh. Every kapag magdasal ako eh, nakaano ako sa sahig. Humahalik sa sahig. Sinasabi mo, yung sahig Diyos ko, dahil hinahalikan ko yung sahig. Dahil ba hinahalikan ko yung sahig, Diyos ko na yung sahig? O dahil ba halikan ko ito, mga brother ko ito, Diyos ko na rin sila? Wow. Grabe, no? Hindi. Hindi naman ibig sabihin na halikan ko yan, Diyos ko yan eh. Hindi naman Diyos yan eh. Ang Diyos, si Allah. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang dapat na sambahin. Bakit? Bakit nasabi ko na dapat si Allah lamang ang ating sambahin? Dahil si Allah mismo ang nagsabi. Ano ang kanyang sabi? Sabi ng Allah, ito ang sabi niya. At least malinaw, si Allah mismo ang nagsabi. No? Hindi ako. Dahil kapag kasabihin ko na ito, although alam ko, chapter 20, ang talata ay 14, si Allah ang nagsabi. Iqra. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allahu Akbar. Sa kanyang, ang ganda ng meaning niyan. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Iqra. Katotohanan, ako si Allah, la ilaha illa anna. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin, sa Allah. Kaya't ako lamang ang inyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng sala, takdang pagdarasal ng palagian, bilang pag-aala-ala sa akin. Allahu Akbar. Sabi niya, no? Ang Allah mismo nagsabi. Hindi na ito sinasabi ng kahit na sino-sino, kundi ang Allah mismo nagsabi. Sabi niya, Innani anallah. Katotohanan, ako si Allah. Sabi niya, La ilaha illa ana. Sabi niya, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sabi niya, ana. No? Walang ibang Diyos. La ilaha illa ana. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sabi niya. Kaya sabi niya, kaya't ako lamang ang inyong sambahin at ikaw, tayo yun, ay mag-alay ng pagdarasal bilang pag-alaala natin sa Allah. Zikir. Ang Allah mismo nagsabi noon. Utos niya yun sa mga
sa mga sumasamba sa kanya. Kaya walang rason ng Muslim na sambahin yung Kaaba. O di kay gawing Diyos ang bato. After all, ang bato ay bato. Hindi makakatulong sa atin yun. Di po ba mga kapatid? Common sense. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Ikaw kapatid na nagtanong sa akin, sino ba ang Diyos na sinasamba mo? Sino ang Diyos na sinasamba mo? Dahil ikay Kristiyano, sabihin mo, hindi ako sumasamba sa ribulto o bato. Ang sinasamba ko ay si Kristo. Naku. Patay tayo dyan. No? Kapag yan ang isasagot mo kapatid, na ang sinasamba mo ay si Kristo, aba, malabo yan kapatid. No? Malabo yan. Dahil ako ang tagal ko nang nagbabasa ng Biblia. In fact, mula nung natuto ako magbasa, ang pinakaunang comics ko ay ang Biblia. Ngunit ni isang talata po sa Biblia ay hindi ko po nabasa na sinabi ni Kristo na si Kristo daw ay Diyos at dapat nating sambahin. Sa araw nga ng paghuhukom si Kristo ay mananagot sa Allah, kapatid na lugpo. Ibig sabihin, sa araw ng paghuhukom, si Kristo meron siyang tanong na dapat masagot, na ang magtanong mismo sa kanya ay ang dakilang tagapaglikha. Nakakatakot yun, ha? Yung Allah mismo, yung boss nga natin, yung boss natin, tatanungin ka ng boss mo. Medyo naalarma ka, di ba? Yung boss mo lang tatanong sa'yo, naalarma ka na niya. How much more kung ang dakilang tagapaglikha ang magtatanong sa iyo. Sa araw ng paghuhukom, si Kristo ay iimbestigahan ng dakilang tagapaglikha ng Allah. Ano ang tanong sa kanya? Si Kristo. Ano ang tanong sa kanya ng dakilang tagapaglikha? Basahin natin sa chapter 5, talata niya ay 116, Iqra. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العليم الغيوب إنك أنت علام الغيوب. Masya Allah. Ang ganda ng pagkakabasa. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Iqra. At alalahanin kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay. O Jesus na anak ni Maria, iyo bang ipinahayag sa mga tao na sambahin ako at ang aking ina, si Maria, bilang dalawang Diyos bukod pa kay Allah? Siya, si Jesus, ay magsasabi, luwalatiin kayo, hindi isang katampatan sa akin ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan, na magsabi, kung aking binigkas ang gayong bagay, katotohanan ito ay inyong mababatid. Talos ninyo kung ano ang nasa aking kalooban, datapwat hindi ko nalalaman ang nasa inyong kalooban. Katotohanan kayo lamang ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nakalingid. Allahu Akbar. Ito pala ang investigasyon ni Kristo sa araw ng paghuhukom. Ang dakilang tagapaglikha mismo magtatanong sa kanya. At alalahanin kung si Allah ay magwika sa araw ng pagkabuhay. Sabi niya, O Jesus, sabi niya, Ya Isa, O Jesus na anak ni Maria, sabi niya,
Iyo bang ipinahayag sa tao? Iyo bang ipinahayag sa tao? Ipinahayag daw ba ni Kristo sa tao? Nasabihin niya ang ganito, sambahin ninyo ako at ang aking ina na si Maria bilang dalawang Diyos maliban pa kay Allah. Dahil nangyari ngayon sa panahon natin, Sheikh, na ang tao, hindi lang si Kristo ang ginagawang Diyos. Pati yung nanay niya, si Mary, Mother of God. Sinamba na rin ng tao yan. Tinawag na rin ng tao yan. Hiningan ng tulong, no? Sinamba, diniyos. Kaya sa araw ng paghukom, itatanong ng Allah. Itatanong ng Allah kay Kristo, sinabi mo ba sa tao na sambahin ka, pati ang iyong ina, bilang dalawang Diyos, maliban pa sa akin? Hirap no, nagulat si Kristo, ha? Sino hindi magugulat niyan? Alam mo lahat ng nangyayari sa mundo, no? Pati ang laman ng puso ko, alam mo. Bakit mo itatanong yan? Yung sa hindi ko alam, yung sa akin, alam mo. Kaya ang sagot ni Kristo sa 117, ang sabi niya ay ganito, sabi niya, Ikra. Tutuloy mo lang yung talata. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, kailanman, sabi niya, kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, maliban lamang kung ano ang inyong ipinag-utos sa akin na sabihin. Allahu Akbar. Sinabi niya, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. At ako ay isang saksi sa kanila, habang ako ay nabubuhay na nasa kanilang lipon. Datapwat nang ako ay inyong kunin, kayo ang tagamasid sa kanila, at kayo ang saksi sa lahat ng bagay. Ito ay isang dakilang paalala at isang babala sa mga Kristiyano sa buong mundo. Allah. Sabi ni Kristo, kailanman, sabi niya, hindi ako nangusap sa kanila, maliban lamang sa mga bagay na iyong ipinag-utos sa akin na sabihin ko sa kanila, sabi ni Kristo. Ano yan? Nasambahin ka, ikaw lamang ang gawing Diyos. Ikaw lamang ang sambahin, sabi niya. Sabi ni Kristo, hindi ako nagsabi na ako'y Diyos, pati ang aking nanay Diyos din. Kaya sa Biblia, hindi mo mabasa dyan na sinabi ni Kristo na ako'y Diyos, na nanay ko Diyos, sabi niya. Kung ano daw ang sinabi ng Allah, ipinahayag ng Allah kay Kristo, yun lang din ang sinabi ni Kristo sa tao. Sa Quran, at maging sa Biblia, sinabi rin ni Kristo yun. Tingnan niyo sa Juan 12, ako magbabasa, ang talata ay 49, ganito ang pagkasabi. Sabi ni Kristo, umpisan ko sa 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw, sa araw ng paghuhukom. 49, sapagkat ako, sinabi ni Kristo, ay hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama, sabi niya, yung Diyos ang tutukoy, na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain, sabi ni Kristo. Sapagkat siya raw ay hindi siya nagsasalita nang mula sa kanyang sarili, kung ano raw ang ipinag-utos sa kanya, na kanyang sabihin at salitain, yun ang kanyang gagawin at sasabihin, sabi ni Kristo. Tugmang-tugma sa talatang binasa ni Sheikh Nur Kamin, no? Sa Arabic. Tugmang-tugma po. Kaya kapatid, ako dating Kristiyano. Kung ikaw, Kristiyano ka rin, abay mag-isip-isip ka na, no? Sapagkat ang hamon ko sa iyo
si Kristo o sa Biblia walang mabasa na sinabi ni Kristo na siya Diyos. No? Wala. Kaya hindi natin siya dapat sambahin. Ang sambahin natin, yung Diyos ni Kristo. Hindi rebulto, hindi si Kristo, hindi bato, kundi si Allah. At yan ang sinasamba ng mga Muslim. Sana ay maliwanag sa kapatid yung aking kasagutan, aming